Sumoto, nga padayon kong naglakaw padto sa tunga, hangtod sa nahimo ng tagahawak ng tubig. Nagkadugay, nagkalayo na ko sa baybay, ug mas ninindot na ako ang paminaw. Grabe ka comforting. Mura ginapa-feel sa tubig na sige lang, ipalutaw ratanan imuhang kasakit ug kalagot. Hangtod sa hapit na taga-abagan ako ang tubig, ug ngit-ngit na ang palibot sa dagat. Wala pa dyan unta ko'y plano mohunong, pero naay nikalit og bira sa kuang kamot. Paglingin ako, usa siya ka lalaki. Ug ako siyang giingnan na buhi ko, sabay bunlot sa kuang kamot. Pero perti niya kakusgan, iyahadjud kong giguyod na pabalik sa daplin. Ug ako siyang giingnan nga buhi ko ba, nisinggit na jud. Ug mitubag siya nga hubog na ka, balik ta sa daplin ta. While wala lang gihapon siya'y undang sa pagguyod sa kuha. Ug ako siyang giingnan nga pasagdehi ko, wala kay labot sa kuha. Padayon gihapon akong pagginahi kay wala ligi ko kaila sa lalaki. Ug wala na ko damha kay kalitra kong gibusat sa lalaki. Nagkisi-kisip ako pero kusgan jud siya. Wala ra jud siya nagtagad sa kuang kalihukan while naan ako sa iyang duha ka kamot hangtod sa gibutang ko niya sa kuang shot. Nagtindog na siya sa kuang atubangan. Nasuko siya og mingon siya sa kuha. Unsa day imuhang giunahuna? Nasya ko. Wala dayon ko katubag. Ug maingon pa siya nga kung wala ta ka nakitaan, asa man lamang ka po nito. Mas ni samot ka seryoso iyang tingog ato. Then miingon pa yun siya nga wala kay pamilya nga nagulat si mo. Wala kay ginikanan nga mabala ka o mamroblema kung maunsa ka. Unsa day kadako na imuhang problema di ay nga kinahanglan man nimo nga sayangan imuhang kinabuhi. Wala lang ko katingog ug nihilak na lang ko. Dito lang nako na realize nga gamay na lang di ay kulang. Madisgrasya noon ta ko atong gabihuna. Dayon nilingkod na siya tapad sa kuha ug nagtan-aw sa layo. Daniha akong giingnan, kaganina pataka nakitaan dire. Kabalo ko nga naa kay problema. Kabalo ko nga naa kay ginaagian na kasakit karon. Og tama ra jud na wala akong pananaw sa moha. Kalmado na iyang tingog, dayon nilingi na siya sa kuha. Og ingon siya nga nagasa sa tuwa ang ato ang kinabuhi. Dili nato angay sayangan. Naulo ko sa kong kaugalingon. Gusto raman unta ko maliko. Gusto lang man ko mopahulay og magpa-floating sa dagat. Pero lahi naman unta di ay ako ang dangatan. Kalit niyang giakob sa kuwayang jacket. Wala arapod ko ni balibad kay nakabati naman pud ko og kabugnaw. Wala lang gihapon na wala ang kasakit sa kong dugan. Ug wa na jud hinuon ni hunong og tulo ako ang luha. Kadugaya ni tindog nako og nakadesisyon na nga mobalik sa kong cottage. Pero nikalit na siya og pugong sa kuang kamot. Ug miingon siya nga kailangan nimo kauban. Dili ta ka pwedeng pasagdan. Gitanaw ra na ako siya. Wala ko kaila sa iya ha, pero sa kuang paminaw, mura man siya og buutan og kasalikan. Dahil nangutana siya sa kuha, shot? Nitando ra ko. Siguro mas lami mo inom kung naay kauban o kung naay maminaw na stranger. Sumoto nga gialalayan ko niya paingon sa iyang cottage. Well, siya na ang nagbitbit sa kong shawl o purse o gamit lang gihapon nako iyahang jacket. Sa kong pagkahinumdom, narapod sa dool sa iyang cottage, ang ako ang cottage. Mura ko og piso nga nabasa. Dungagan pa sa kabugnaw sa aircon sa sulod. Nagdali-dali na siya og kuha sa towel o gitunulan pud ko niya og sinina o shorts niya. Una na og galiko,
Nagamitaw sa na ako ang sanina. Mo ni ingon niya human iyang gitudlo ang direction sa shower room. Mura ko og batang gamay nga nisunod lang sa kung unsa iyang gingon. Nilargo ko sa CR. Mura ko og nahuwas-huwasan sa hot shower og nag-ilis na dayon ko pagkahuman. Ilado ko nga Miss Prim and proper og sukad-sukad wala ko ni gamit og sinina sa laing tao. Pero atong higayuna, mura og nawala tanan sa linya sa kong pagkatao ako ang mga binuhatan. Ako na lang pong gihalay ako ang tupi sa CR kay naamay sa bitanan. Human ako nakagawas, asya na dayon ang nisunod og gamit sa shower. Nabasa pod ba asya tungod sa iyang pagsunod sa kuha didto sa dagat. Pareha mi og design sa gikuhang cottage. Na mini fridge nga naay mga karga nga drinks ug daghan pod nga mga chips sa basket. Actually kato nga mga stock sa resort no. Pwede ra ka mukuha dito o nya ilaha lang i-inventory unya if mag-check out na ka. Isahaw na raw bill tanan. Sumoto nga nagkuha ko og duha ka beer in can og chips ug naglingkod ko sa ratan nya lingkuranan na duol sa bintana. Nagbalik-balik na pod sa kung una-una ang itsura sa babaeng buntis. Gwapa siya. Sa tanaw na ko, edukada pod. Wala ko nahibalaan sa istorya nila ni PJ, pero isa lang man jud ang klaro. Ang moabutay nilang anak. Gihigugma man ako si PJ, siya ang kauban nako sa kuang mga pangandoy. Siya ang gigusto nako na mahimong amahan sa kuang mga anak ug mahimong kapikas sa kinabuhi. Siya ang pagtuo nako nga maghulat sa kuha sa altar. Pero dili na di ay mahitabo. Magkaanak na siya sa laing babae. Ug mao na ang pinakapait na kamaturan. Nagsugo na pod og tulo ang akong luha nga naghuna-una. Unfair man kaayo ang kinabuhi. Kung mao man lang gani ang dangatan, nganong nagtugay pa man. Nganong niabot pa man siya sa kung kinabuhi nga dili lang man di ay siya ang para sa kuha. Sakit. Sakit kaayo pamalandungan. Dili ko kaako og pakasal sa lalaki nga naanay obligasyon sa uban. Dili na ko gusto nga ihikaw sa bata ang katungod nga magdako nga naay tibuok na pamilya. Dayon wala ra nako nabantayan nga nahuman na day siya og liko. Nilingkod siya sa kung atbang o gikuha o giabrihan ng beer. Wala ra siya ni tingog. Parehas na ako, hilom na siyang naglantaw pod sa bintana. Dayon nangutana ko niya. Nganong moabot og mahimong parte pa man sa tuang kinabuhi. Ang mga tao nga dili lang man di ay para sa tuwa. Tubag siya nga, tanan ay purpose. Ingon sila, kung dili reason, lesson. Life is teaching you. Makauban man nimo sila or dili si mong ugma. Life must go on. Nagpamahijud ko sa kong luha na wala na jud ni undang ang pagtulo. Nahurot na ako ang isa kakan ug nagkuha na pod ko og duha sa French. Mura lang og juice nga gisigihan ako og yero. Tibay pod kaayo akong ginhawaan kay wala man ko kabati og kasukaon na sobrang nainom. Gasigil lang ko og balik-balik sa CR para mangihi. Kadugayan akong inom sa pang-ikapila na tungakan. Ang gipugngan ako niya. Hayahan ang ilog ang beer. Ingon siya nga, tama na. Ayaw kaayo pa sobra og inom. Tubag ko nga kulang pa. Og isulayan og bawi sa iyahang beer. Then itundog na siya paingon sa counter og gibutang dito ang beer. Nisulay ko og sunod pero nisarasay nako. Maong nalargo ko og katumba sa salog sa may tiilan sa kama. Pero tarong pa kong utok pero dili na kaya sa kong lawas. Dali-dali na siya ni dool sa kuha og gisulayan ko niya og gals. Pero wala na ko'y kusog mo baro. Na-feel na ko ang kainit sa iyang palad nga nidikit sa kuang mga bukton. Nag-atbang na pod hanga mo ang mga noo. Ug ako siyang giingnan, kiss me. Pero nitotok ra siya sa kuha. Ako
Ako ang giduol ako nawong siya o gigunitan siya sa amin. Ni plaster na ko para ikis siya. Pero gipugngan ko niya sa akong abagan. Mingon siya nga, hubog karaka. Mitubag ko nga, wa ko'y labot. Supak na ko ug akuha na siyang gilargong gibera o gihalukan. Tanan akong kapungot ako ang gipagawa sa kiss. Pero mura siya og tuod. Wala siya ni respond, maong pila ka segundo ako na dayon siyang gitulak. Unsa may mali sa kuha? Puno og kasakit na pangutana nako siya. Ug nangutan ako balik nga. Unsay kulang sa kuha? Nisugod na pudog tulo ako ang luha kay feeling nako dili ko enough. Na dili ko wife material. Na dili ako ang klase sa babae na gustuhon sa lalaki. Out of frustration, gisugdanan ako og pasakit ako ang kaugalingan. Yes. Medyo nabuang na siguro ko. Walay nakasabot sa akong gibate. Walay nakabalo kung unsa kasakit ako ang yagyan. Dayon gigakos ko niya. Gipugngan ko niya para dili na nako magunitan ako ang muko. Pero wala ko ni undang o gihilak sa iyang dugan. Wala ko kasabot pero sa kadugan akong hilak o sa kainit sa iyang gakos. Naka-feel ko og comfort. Sa kadaingon niya, tama na. Feeling na ko safe ko nga naa siya sa kuwang tapat. Na walay laing makapasakit sa kuwa basta naa ko sa iyang kamot. Wala ko kaila sa lalaki. Wala ko idea kung kinsa siya. Pero gisalig na ako ang kaugalingon siya. Sa kuwang kakapoy, wala ko kamatngon nga nakatulog na ko sa iyang mga kamot. Dayon nakamata ko nga sakit kayo akong ulo. Siguro tungod sa hangover. Nipiyong usa ko og naghinumdom sa kung unsang nahitabo sa niaging gabi. Usap ako kalit nga ni bangon. Human ako ang natiman-an nga naamanday ko'y kuyog nga lalaki. Usa ko natulog. Gi-check na ako akong kaugalingon. May gani kay wala ra na unsa. Suot lang gihapon nako ang shorts ug t-shirt nga iyang gipahiram sa ko. Ug nakahabol pa ko nga natulog. Gilibot-libot nako akong pananaw sa sulod pero wala naman ko ikuban. Taud-taud lang nikalit na og abre ang pultahan ug siya ang nisulod. Na siya'y daghang bit-bit na plastic na take out na pagkaon. Og nakitaan ko niya nagalingkod lang gihapon sa bed. Ni-smile siya og nag-good morning sa ko. Nag-good morning pug ko sa iya ha, og medyo naulaw ko gamay. Then maingon siya, nga sakto ra di ay ako ang pagbalik. Breakfast na ta. Then mitubag ko, nga sige, brush sa ko. Then largo ko sa CR. Then mitubag siya nga, sige, kay i-prepare sa nako ni. Dili ko katuo sa kong kaugalingon. Nakatulog ko nga kauban ang isa ka lalaking wala kail. Bisan gani ang pangalan, wala pa ko nakabalo. Swerte kay ko sa part nga buutan siya. Wala ra ko nakunsa sa tibuok gabi. Wala pa gyud ay ko gipasagdan ni Lord. Nag-hygiene ako human ni balik na ko sa sala. Dahil nakaready na ang tanang pagkaon pagbalik na ko. O giandam na niya ako ang pang. Then miingon ko niya, thank you. Dahil naglingkod. Then ingon siya, you're welcome. Dahil ni-smile. Miingon siya nga, kining beef soup. Higop og daghan para maulian ka sa hangover. Iyahang giplaster sa ko ang atubangan ang sabaw. Mitubag ko og salamat. Pero medyo naulaw pa ko kay sobra siya kaasikaso dyan. Nagsige na siya og pasiplat-siplat sa ko samtang gakaon siya. Kadugayan siya na ang unang nagpaila. Darrell di ay. Ingon niya nga nagtanaw sa kuha ug naghulat sa kuha ang pangalan. Mitubag ko nga, yan, Julian. By the way, gwapo si Darrell. Tangkad. Pution na kutis mayaman. Kana makita siyang itsura na edukado ug bright siya nga tao. Labaw sa tanan, kabalo siya mo respeto ug isig kaingon labi na sa parehas nako na babae. Padayon na raming kaon, sure ko nga pareho ming duha nga daghan og angay na ipangutana.
Pero walay gustong una magsukit-sukit sa nagkadiya namo nga istorya sa kinabuhi. Then maingon ko nga, sorry sa nahitabo gabi. Tubag si Daryl nga, okay lang. Wala kay angay na ipangayo, sorry. Then may tubag ko nga, salamat day ani. Pasabot na ko sa iyang mga sinina na ko ang giso. Mipahiyom siya og mitubag nga way problema. Tinungutan na siya nga, unsay plano nimo karong adlaw? Well, nagtan-aw sa kuha. Og mura ba ginabasa ako ang reaction? Mitubag ko, wala. Kaya wala man jud pug ko'y plano. Dayon giingnan ko niya, nga kuyog taon niya maglibot-libot dari sa isla, unya pagkahapon. Mag-ATV punta sa Picas Resort. Mga 90 minutes lang manon ang ATV. Mo na'y imbita niya nga naikusog kaayo nga mangagni nga smile pag tinanawan. Pero gahuna pa ko. Nalibot man hinuon ako to nga isla kay nagsige raman mi og tabok-tabok dito. Kauban ako mga barkada pag college na ko. Nakasulay na pod ko sa ginaingon niya nga ay kay halos tanan nga fan og adventure na kuyog naman ako si PJ bisan asa. Taningon siya sa kuha. Sige na, para malingaw ka. Dili ta ka pasagdan. Ayaw og kabalaka. Sa bagay gusto raman ako ang malingaw. Ang makalimot. Sure ko nga secure ko nga kauban si Daryl. Kay kung dili pa, ipasagdan or giabuso na unta ko niya sa miaging gabi. O tumitubag ko nga, sige. Then mitubag siya nga malipayon. Nga good. Tinungutan ako niya, wala day kay kauban dere. Mitubag siya nga wala. Pero medyo naay pait nga smile ang iyang gipakita sa ko. Itubag na ko siya, automatic na ko na reaction o gitutukan na ko siya. Taningon siya nga, laglaag lang good. Gustong mag-inusara para makalimot. Pariha si miog tumong, way siguro na pariha pud may giag. Pero siya na mismo ang niingon nga ang gusto niya kaya makalimot. Bot pasabot nga dili na angay pang ipangutana ang hinungdan sa kanya. Dili na angay usang istoryahan ang kagahapon og mga kasakit. Sumautong human sa pamahaw ni balik ko sa cottage na ko. Ni Kuig na si Daryl kay nagtapad raligi di ay amo ang nakuha ang cottage. Pagsulod na ko, ang kalat niya akong gibiyaan usa ko nilakaw payon sa dagat kagabi kay naalang gihapon sulod. Mga wala na isulod na beer in can, mga junk foods o lechon manok nga abre lang na wa na gani halos nakaon o bisan unsa pang gamit nga nasa bed. Humingon ko niya nga sorry. Pagpangayo na kog pasaylo sa iyaha sa mo ang nabtan. Wala jud pud hinuon ko kahuna nga wa man day ko kapanghipos usa ko ni biya sa cottage sa milabayng gabi. Naulaw na hinuon ko kay Daryl. Tinitubag siya nga masabtan ra. Anday ni katawa siya. Dili man jud unta ko burara. Limpyada man unta ko na babae. Pero nawala ko sa kuang buo tungod sa kasakit nga ko ang nasinatyan. Kanang mura og wala na ko'y pakialam sa tanan kagabi. Sumoto nga nagdali-dali ko og pamunit sa kakatag na kalat og nitabang na si Daryl. Ginan ako siya nga ako na lang lagi mang limpyo pero ni-insist jud siya na mutabang. Ipasagdan na lang pod nako hangtod sa nahuman mi. Dayon nakita nako ako ang phone sa bed. Kinahanglan day nako nga mag-update sa kong mama para dili na sila mabalaka. Gi-off nako ang airplane mo. Ug as expected, na puro notifications, messages o missed calls ang nanulod. Sumoto nga gidiyalan day nako si mama hangtod sa iyang gitubang. Klaro ang kabalakan niya, pero nawala ra dayon pag ingon nako na okay ra ko. Ga-joke pa ko nga naugmaan paligi ko. Wala ra kay nako gidugay ang tawag. Tama ra nga mapahibalo nako sila nga wala ra ko na unsa sa layo. Paguman sa tawag na nanghid ako kay Daryl na mag-ilis usa og panglaag. Kay iya ha pabiya nga sinina ako ang suot ato natay. Maayo gani kay naapil na ako og butang sa bag ang pang-trekking na short og sports sandal. Napod ako ang trek sandals. Duha ra magud ako ang painan permi og mag-travel. Kung dili sa dagat, sa buntot.
Maong permi na ko naka-ready sa kong swimwear o pang trekking na gamit. Sumoto nga nihapit kami sa cottage ni Daryl usa nan lakaw kay nag-ilis po na siya og sportswear. Dayon nan largo na mi sa parking lot. Napoday siya'y dalang sakyanan nga niadto sa resort. Dili basta-basta na tao si Daryl, sure ko. Pero wala ko'y interest nga magpangutana siyang background. Tama nang nakabalo ko siyang first name ug siya pod sa kuang first name. Gikan sa resort nga daplin sa nabot mi og biyahe paingon sa pikas nga municipality kung diin na ang falls. Wala may plano nga mga ligo kay lagi, lag-laag lang amo ang yadto dito. Kung tanawon siguro, mura mi og date na mag-uyab. Pero wala lang sila kabalo. Nga ngalan ragani amo ang naibalan sa matagusan. Walay nahisgutan na kaagit. Walay nahibalan nga trabaho or unsa man na panghitabo nga naay kalabutan sa kagahapon. Puro appreciation lang sa palibot o adto ta dire or tara lang ang madungog sa moang duha. Bisan asa ra may hapit-hapit og pamalit og pagkaon ni Daryl. Katawa dire, katawa didto hangtod nangadto na may kung diin naa ang ATV. Siya ni sagot sa bayan. Ni-offer ko nga magtunga mi pero siya ra jud lagi daw. Hey di ko. Off-road trail sa moang gisundan. Nangabot mi sa lapukan og perte na kung sa muka nga angkas niya kay gakalapok na mi pero diretso lang gihapon. Game kaming duha nga gihuman ang usa ka oras og tunga nga adventure. Nagsige ra mi og pangatawa sa itsura namong duha after sa trail. Pero wadyo na ako nalikayan nga makumpara na ako si Daryl ug si PJ. Sa physical na aspeto, halos magka-level lang silang duha. Kung sa pag-care pod, pareho silang duha kumuamping. Pero gawas lang sa nolaing sala ni PJ sa kuha. Mao ang nakalahi silang duha, pero gidisregard ra na ako. Wala pa ko'y gibating attraction sa kay Daryl, kay naapa ko sa point nga craving sa nahitabo namong duha ni PJ. Dahil nangaon ba midaan sa gawas o sa minamalik sa resort. Tanan kay si Daryl ang nigasto. Pagabot mo sa parking, nag-iyahay na mi og balik sa cottage para makaligo. Kay nagkalapok lagi minduha. Pero nagpasid-an na si Daryl. Nasundoon daw ko niya sa cottage. Aron magtambay mi sa gawas ini kagabi kay naay may palabas na fire dance. Sumotong ni sugot rapod. Pagbalik na ko sa room, nalargo na ko sa shower room. Pila ka minuto pod nga katanaw ko sa kong reflection sa salamin. Guwapa man ko. Tangkad, sexy, puti, edukada, limpyo na babae. Pero gisayangan lang ni PJ. Ouch. Dili katuuhan pero sa tibok adlaw halos naklimtan nako ang kasakit nga giagian nako kagahapon. Nindot man di ang kinabuhi. Nindot man di ay ang mabuhi. Nagdali na ko dayon og ligo kay basin mahutdan ko og oras. Dayon nag-ilis na ko og swimsuit o gipatungan na ko og see-through nga dress. Nag-makeup na pud ko gamay. Waterproof man noon maong okay lang kung makadecide og ligo sa pool human sa palabas. Taod-taod lang naay ni doorbell. Gisilip na ko sa peephole og si Daryl lang na. Nagdali-dali na ko kuha sa purse og nanlakaw na mi og nang lingkod sa saka table kung diin ipahitabo ang activity. Then nag-order si Daryl og sa bucket na San Miguelite og sisig na pangpulutan. Ay mga comedians, mga wala dyan may undang ni Daryl og pangatawa. Kuman kay naay fire dance og live bands ang sa pinakalahi na part. Mga pila pod may kaoras dito o sa naman. Nakainom na may pareho. Ikapoy pod mi sa laglaag na mo sa adlawan, maong nakadesisyon na mi nga mga tulog na lang aron makapahulay. Dayon gihatod nako ni Daryl sa cottage. Nagpasalamat rapod ko sa tanang libre og sa kalingaw na kauban siya. Hingon man, nagpasalamat po siya nga gikuyugan ako siya. Human kay hygiene ako, dayon natulog na ko largo. Dayon pagkakadlawon sa dihang nakamata ko kay kaihion jud kay ko ato. Pero lahi akong feeling kay gikulbaan ko maayo. Gikuha na ko ang phone o gi-off ang airplane mode. Perting daghana sa notifications, nagklase-klase lang.
Sa tanang messages, chat permis akong igagaw akong ginauna og basa kay sukad. Siya naman ako ang permi nga informant. Nagpahibalo siya nga nasa sila sa ospital kay giatake akong lola. Grabe daw ang kahimtang og naa na daw sa ICU. Dali ra kay ko nga nakapanghipo sa tanan akong gamit. Human masital ta ng bill, nilargo na ko og drive pa ulit. 24 hours man hinon ang barge maong nakatabok ra ko dayon pabalik sa city. Close na ako akong lola pero daan na jud siyang naisakit. Sa kong auntie nga bunso sa kong papa na siya nagpuyo. Nanoy caregiver na nag-assist siya ha kung naatanan sa work ang mga tao sa balay. Permi lang namo siyang ginabisita kay dool raman pod hinuon ilang balay sa mo. Usog ako ang pagdagan pero amping pod hinuon ko nga nag-drive. Wala na ako kapananghid kay Daryl nga muli tungod sa emergency pero masaon ta. Daryl rajod ako ang nahibalan siya. Iyan rapod iyahang nahibalan sa ko. Sa masagingon niya, maabot ang tao sa mong kinabuhi nga naay purpose. Either reason or lesson. Sa iyang case, siya ang nahimong rason nga nakalimot ko kadyot sa kasakit bisan sa... Sa iyang case, siya ang nahimong rason nga nakalimot ko sa kasakit bisan sa isa kaadlaw lang.